Ganito nga po pala mga idol ang ginawa ko sa kamuting kahoy. Ginawa ko siyang malaking puto na sobrang nagustuhan naman mga idol nila nanay. Bali isang puno lang naman ito mga idol pero grabe ang lalaki na nga ng laman. Wala na naman nga kaming maisip na pang merienda mga idol kaya sabi ko makapagluto na naman nga uli. Kaysa naman sa bibili ka ng tinapay sa bakery na sobrang ang liliit na nga ng 5 piso. Dati-rati may piso pa ngayon wala ka na talagang mabibili. Medyo nahirapan pa nga ako sa pagpuputol ng kamuting kahoy mga idol kasi ang lalaki na nga nito. Pagkatapos ko nga pala maihiwalay ito sa kanyang puno mga idol ay agad-agad ko na nga itong binalatan. Hindi nga rin ako nahirapan sa pagbabalat mga idol kasi sobrang lambot nga nitong kamuting kahoy. Kahit lang kasi isang taon na nga rin ito mga idol pero napakalambot pa rin balatan. Pero kapag sa bundok naman ito itinatanim mga idol, minsan mahirap nga ito mabalatan. Makalipas nga ang ilang minutong pagbabalat mga idol ay hinugasan ko na nga ito ng maayos. Gagamit din pala tayo dito mga idol ng idiran kung tawagin dito sa summer. Sa mga natatamad mga idol ay pwede naman kayo magpagiling nito sa bayan. O di kaya mga idol sa mga malalapit na gilingan sa inyong lugar. Dito kasi sa aming barangay mga idol ay malayo sa bayan kaya mano-mano na lang talagang ginagawa namin. Medyo nakakapagod nga lang gawin ito mga idol pero nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Pagkatapos ko nga pala maidid itong kamuting kahoy mga idol. Sunod na gagawin natin mga idol ay ang pagpipiga ng kamuting kahoy. Kailangan kasi mga idol mapigaan para matanggal yung tubig at saka yung pait. At kung okay na nga ang lahat mga idol, sunod na gagawin natin ay idudurogin natin itong napigang kamuting kahoy. Dapat mga idol yung pinong-pino talaga para maging mabuhaghag. Parang gagawa lang tayo ng puto mga idol. Ganito rin kasi mga idol ang ginagawa kapag magpuputo ka ng kamuting kahoy, dapat pigang-piga. Mga simpleng sangkap lang naman mga idol yung kakailanganin natin dito. Maglalagay lang naman tayo dito mga idol ng kinayod na nyo. At saka itong asin na pampalasa. Nasa sa inyo naman mga idol kung anong ilalagay ninyo, kung asukal o kaya naman itong asin. Paghahaluin mo lang naman ito ng maayos hanggang sa pumantay nga yung lasa. At dito nga sa malinis na kaldero mga idol ay ilalagay natin itong napigang kamuting kahoy. Pero bago gawin natin yan mga idol ay maglalagay nga pala tayo dito ng dahon ng saging para hindi masunog. Sunod ay dahan-dahan na nga nating ilalagay itong kamuting kahoy. Huwag mo lang didiinan mga idol itong kamuting kahoy para mas madaling maluto. Di dapat siksik mga idol yung paglalagay para mas maluto agad. Bago nga pala natin takpan mga idol ay maglalagay nga pala tayo dito ng dahon ng saging para hindi sumingaw. Dapat ay mahina lang talaga yung apoy mga idol nito sa pagluluto. So ayan, napakabilis nga pala nito maluto mga idol kasi hindi nga umabot ng 1 oras. Dito nga po pala sa summer mga idol ay tinatawag itong pinabaska. Mga simpleng sangkap lang mga idol ang hinahalo pero grabe napakasarap nito sa kape. Kakalibre na talaga ng merienda mga idol. Grabe, napakabango. Ayan, wow, laki. At sa wakas, ito na nga yung pinakahihintay ko mga idol, yung tikiman. Grabe, sabik na sabik talaga ako kumain nito mga idol. Bali naman ako lang din kasi ito sa tatay ko mga idol kasi nung mga bata pa kami, ito talagang niluluto ni tatay. Pag wala kasi kaming bigas, ito kasi yung nagiging kanin namin. Tas nung araw talaga mga idol, yung partner namin dito ay ginataang talbos ng kamuti at saka may tuyo. Grabe, busog na kami niyan mga idol. So ayan, ano pa bang hinihintay ninyo mga idol? Tara kain na po tayo at sabayan nyo rin ako magkape. Hanggang dito na lamang pong video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong support. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, grabe, maraming salamat po talaga sa inyong support. Mega shoutout po sa inyong lahat mga idol. Bukas ulit.